Isang magandang umaga po sa inyo pong lahat mga kapatid at mga kaibigan saan man kayo naroroon ngayon, nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan. So ngayon ay December 29, napakabilis ng panahon at malapit na magbagong taon, malapit na magpaalam sa 2013. Yan, at hello 2014. At ngayon po ang ating pong pag-aaralan ang Iglesyang Nagtagumpay. Sa dami ng mga churches ngayon mga kapatid, ngayong araw ng Friday, sa dami ng simbahan ngayon, ano ang iglesyang nagtagumpay? Anong iglesia mga kapatid? So yan po ang ating pag-aaralan yan sa ating pong umagang vesper, yan, maagang vesper sa bawat isa sa atin. So tayo po ay manalangin mga kapatid. Aming Diyos na siyang mapagpala sa lahat, na siyang nagbigay sa amin ng buhay. Kami po'y patuloy na sumasamba sa inyo at aming dalangin o Diyos ang aming pong pag-aaral. Ngayon pong umaga na ito, inyo po nawa kaming gabayan, lalo na dito sa Apokalipsis 1:7-8. Tulungan niyo po kami o Diyos na makita namin at mapagtanto ang church na nagtatagumpay. Tulungan niyo po kami o Diyos, kayo na po ang bahala sa amin, sa aming buhay na ito. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. So ang sabi po dito mga kapatid ko, sa ating pong pinaka-key-text, verse 7-8 ng Apokalipsis 1, tingnan ninyo, siya ay dumarating na nasa mga ulap at makikita siya ng bawat mata at ng mga umulos sa kanya. Ibig sabihin, pag sinabing bawat mata, masama o banal, makikita siya ng mga lahat ng mga tao. At ang mga umulos sa kanya at ang lahat ng mga lipi sa lupa ay tatangis dahil sa kanya. Gayon nga, amen. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi dito, sabi ng Panginoong Diyos, na siya ngayon at ang nakaraan at ang darating, ang makapangyarihan sa lahat. So napakaganda na sinasabi dito ng banal na kasulatan, mga kapatid, na sinasabi na si Jesus ang Alpha and Omega, ang Panginoong Diyos, ang muling darating, ang makapangyarihan sa lahat. Yan, makikita ng bawat mata na darating sa ikalawa. Walang iba kundi ang ating pong Panginoong Jesus. Ang paraan ng Diyos ay gawin ang araw ng maliliit na bagay bilang panimula ng pagtatagumpay ng katotohanan at katwiran. Sa dahilang ito, walang kailangang magalak sa isang masaganang panimula o malumbay sa tila kahinaan. Bakit mga kapatid? Dahil ang kalakasan ay sa ating pong Panginoong Diyos. Ayan. Dahil ang ating Panginoong Diyos, siya ang darating sa ikalawa na napakaliwanag diyan po sa alapaap na ating hinihintay. Sabi dito, ang Diyos sa kanyang bayan ay kayamanan, kalubusan at kapangyarihan. Ang kanyang mga layunin para sa kanyang piniling bayan ay gaya ng walang hanggang mga burol at matatag at hindi natitinag. Yan, mga kapatid ko, no? Ang church ng ating Panginoong Diyos na binigyan niya ng karapatan na mangaral ay siyang mananagumpay. Well, pag sinabing church sa Biblia, sa bawat henerasyon may mga tao siya, mga kapatid, di ba? Sa bawat henerasyon, bawat henerasyon ng mga tao, may mga grupo siya ng mga pananampalataya. So nung unang-una pa lang, ang henerasyon, ang church ng ating Panginoon ay ang bayan ng Israelites. Noong muna ang sambahayan ni Abraham, ang Israelites, at sumunod yung po mga disciples, mga kapatid. Bawat henerasyon yan. At sa kapanahunan po natin, yan, ang mga tinatawag na Kristiyano na nangingili ng araw ng Sabat. Yan. Na naghihintay sa ikalawang pagdating ng Panginoon. Yan ay yung church na ating Panginoon. Siyempre, ang church ng Panginoon, katulad din ng church dati ng Old Testament na masunurin sa ating Panginoong Diyos. At katulad sa New Testament na mananampalataya o nananalig sa ating Panginoong Diyos. Hindi basta-basta, mga kapatid ko. Ang sabi pa dito, alalahaning hindi kakayahan ng tao ang nagtatag ng iglesia ng Diyos, maging ang pagwasak nito. Sa buong kapanahunan, ang banal na espiritu ay isang umaapaw na bukal ng buhay. May pagtatagumpay para sa lahat na nakikipaglaban ng matuwid.
sa lubos na pakikiisa sa kautusan ng Diyos. Yan po mga kapatid ko, no? Ang ating pong Panginoong Diyos, alam niya kung sino yung iglesia na magtatagumpay. At sino daw yung pong iglesia na magtatagumpay? Naniniwala na ang banal na Espiritu ay ating Panginoong Diyos. Matuwid at lubos na nakikiisa sa kautusan ng Panginoong Diyos. Ibig sabihin, nasunod sa kautusan ng ating pong tagapagligtas. So, hindi basta-basta na matawag lang na church. Pagkatapos ay hindi naman nasunod sa ating Panginoong Diyos o masuwayin naman. Hindi yun ang tunay na church ng ating Panginoon. No? Mananampalataya na sumusunod sa Diyos na nag-iintay sa ikalawang pagdating ng ating Panginoon. Magtatagumpay sila sa lahat ng pagkipaglaban habang kanilang isinusulong ang gawain ng Diyos sa harapan ng lahat ng mga kaaway. Pagkakalooban sila at pag-iingat ng banal na mga anghel. So yung po magtatagumpay sa pakikipaglaban ng mga kapatid ay ginagabayan ng mga anghel, tinutulungan ng ating pong Panginoong Diyos. Wala nakikita. At sabi dito mga kapatid, iniingatan ng mga anghel. Napakaganda, no? Ipinangako ni Kristo ang kanyang sarili na tulungan ang lahat ng aanib sa kanyang hukbo. Yan naman ang pangako ng Panginoon. Yan naman ang pribilehiyo ng mga tatanggap sa ating Panginoon, magiging kaanib ng iglesia para makipagtulungan sa Kanya sa pakikipaglaban, laban sa nakikita at hindi nakikitang mga kaaway. Ipinangako niyang sila ay magiging mga kasamang tagapagmana niya sa isang walang kamatayang mana na sila ay maghahari bilang mga hari at mga pari sa harapan ng Diyos. Hari at pari sa harapan ng Panginoong Diyos. Mga niligtas ng ating Panginoong Diyos, yung tinatawag na church, sa lahat ng henerasyon yun, mga kapatid. Hindi lang yun sa end time, hindi lang yun yung end time church na binabanggit dito, kundi sa lahat ng panahon. Yan, napakaganda, no? Sama-sama doon yung lahat ng nananampalataya. Alam mo, kahit iba-iba yung tawag, sa panahon ni Abraham, nila Moises, nila Joshua and Caleb, sa panahon ni Jeremiah, sa panahon ni Ezekiel, sa panahon ni Daniel, sa panahon ng mga apostol, mga disciples, mga kapatid, sa panahon ng mga Waldenses, sa panahon ng mga Kristiyano, sa panahon ng mga mananampalataya, sa kapanahunan natin ngayon, iba-ibang katawagan, iba-iba ang pangalan, pero iisa lang ang doktrinang sinusunod, ang banal na kasulatan. Yun naman ang kagandahan nun. Iisa lang ang sinusunod, ang salita ng Panginoong Diyos. Kaya sabi dito, ang mga nagnanais na makibahagi sa buhay na ito, sa kahihiyan ng tagapagligtas, ay makikibahagi kasama niya sa kanyang kalwalatian. Bakit kahihiyan ng tagapagligtas? Dahil ang ating Panginoon nga, nabayubay dun sa krus ng Kalbaryo, siya ay pinatay, siya ay hubad na nakapako sa krus, na inalipusta, ikinahiya, mga kapatid. Tayo rin naman na naglilingkod sa Kanya, maaring dumating din tayo sa kahihiyan sa pagbabahagi ng mabuting balita. Pero huwag tayo mag-alala, mga kapatid, naging kabahagi din tayo ng kalwalatian ng Panginoon. Yun naman ang pinakamaganda dun eh. Kabahagi ka nga ng karangyaan ng sanlibutan. Kabahagi ka nga ng kalokohan ng sanlibutan, ng kasikatan ng sanlibutan. Pero hindi ka naman kabahagi ng kalwalatian ng Panginoon, so wala din, di ba? So useless lang din, nonsense lang din ang buhay mo sa sanlibutan na ito. Ang mga piniling mapasama sa kaapihan ng bayan ng Diyos kaysa magkaroon ng pansamantalang kasiyahan, yan ang binabanggit natin ng kasalanan, ay pagkakalooban ng kalalagyan kasama si Kristo sa kanyang trono. Yan. No? Ang piniling maapi, mula pa sa panahon ni Abraham hanggang sa kapanahunan natin, iba-ibang yugto, mga kapatid, iba-ibang grupo ng mga mananampalataya sa bawat henerasyon, may kanya-kanyang pinagdaanan na kahihiyan sa buhay dahil lamang sa Panginoong Diyos, dahil lang sa paglilingkod sa Panginoong Diyos. Kahit nga si David, di ba, hiniya ni Goliath. Pero mga kapatid, ang sabi dito, may ipagkakaloob ang Panginoon na dakong kalalagyan para sa mga mananampalataya nung unang panahon hanggang sa kapanahunan natin
na nanindigan sa harapan ng Panginoong Diyos kahit na kahiya-hiya ang naging buhay, kahit na inalipusta at inalipin, ang Panginoong Diyos hindi nakalilimot sa mga naglingkod sa Kanya. Yan naman ang pinakamaganda doon, mga kapatid. Sabi dito, panghawakang matibay ang salita ng buhay. Yan ang ating dapat na kunin, mga kapatid. Bakit? Dahil wala naman tayong ibang dapat gawin no? Panghinaan tayo ng loob, tayo ay pakbakin ng kaaway. Ang kailangan natin, matibay na panghawakan ng salita ng Diyos. Ang unos ng pagsalungat ay mapapagod sa sarili nitong panggagalit na yan. Ibig sabihin talagang kapag ka may sumasalungat sa'yo, diretso ka lang, mapapagod din yan sa kasalungat. Mamamatay ang hiyawan. Ipagpatuloy ang gawain ng Panginoon na may katapangan at kasiyahan. Yun. Ang sabi dito, may humadlang man, matatapos din yan, magsasawa din yung mga hahadlang na yan. Ang kailangan lang natin gawin, ipagpatuloy ang gawain ng Panginoon dahil ito yung walang hanggan. Yung panunuya, yung panlalait, magsasawa lang din yan. No, yung hiyawan na yan, magsasawa lang din yan. Pero yung gawain ng Panginoon, magpapatuloy ito magpakailanman. Kaya gawin natin ito na may katapangan at kasiyahan. Ibig sabihin, may paninindigan at masaya ka rin sa iyong ginagawa. Sabi pa dito, sa Signs of the Times, November 14, 1900, ang Ama sa itaas na nagbabantay sa kanyang mga pinili na may mahabaging pagmamalasakit ay pagpapalain ang mga pagsisikap na ginawa sa kanyang pangalan. Kamusta po tayo sa taong 2023, ngayon pong araw ng Friday na ito? Kamusta po yung ating pong pagsisikap sa gawain ng Panginoon? Ano man yung pagsisikap sa gawain ng Panginoon na ginampanan po natin, nagutom man kayo sa paglilingkod sa Panginoon, napuyat man kayo, napagod man kayo, yung aking misis na nakaraang pangaral, talagang nilagnat siya. Bagamat siya ay pasahero sa tricycle, nilagnat, mga kapatid. Dahil sa puyat at pagod, hindi kaya ng katawan niya. So anuman ang paghihirap na nagawa natin sa gawain ng Panginoon, yung pagmamalasakit natin, ang sabi dito ng Panginoong Diyos, ang sabi dito sa ating devotional, pagpapalain yan. Pagpapalain ka ng ating Panginoong Diyos. Pagpapalain ang lahat ng mga gawa sa pangalan ng ating Panginoong Diyos. Hindi kailanman ititigil ang kanyang gawain hanggang sa pagtatapos nito sa kalagitnaan ng mapanagumpay na hiyaw, biyaya sa kanya. So yan po ang sisigaw na sa huling panahon. Biyaya sa ating Panginoon Diyos. So, kaya sabi sa Apokalipsis 1:7-8, tingnan ninyo, siya'y dumarating na sa mga ulap at makikita siya ng bawat mata at ng mga umulos sa kanya at ang lahat ng mga lipi sa lupa ay tatangis dahil sa kanya. Gayon nga, Amen. Ako ang Alpha and Omega, sabi ng Panginoong Diyos, na siya ngayon at ang nakaraan at ang darating ang makapangyarihan sa lahat. Sa lahat ng pagpapagal natin, sa lahat ng paghihirap natin, mga kapatid, huwag tayong mag-alala, huwag tayong sumuko. Merong Diyos na gumawa ng langit at ng lupa, na nagkatawang tao, na muling babalik sa ikalawa. At yung lahat ng ating mga kapagalan ay papawiin ng Panginoon. Bibigyan niyang gantimpala ang mga gawang mabuti sa pangalan ng Panginoong Diyos. At ang church ay magtatagumpay. Ang church ng Panginoon ay susunduin ng ating Panginoong Diyos. Yung mga buhay at yung mga namatay na sa noong unang panahon pa ay naglingkod sa Panginoong Diyos. Nakaka-proud na maging kahanay ka noong mga naglingkod sa Panginoon noong unang panahon pa. Ibig sabihin, yung mga namatay, sila Abraham, sila Daniel, sila David, mga naglingkod sa Panginoon. Lahat yun sila'y mabubuhay sa pagdating ng Panginoon. Sama-sama makikita natin. Ang tanungan dun, hindi na yung saan ka nakatira. Ang tanungan dun, anong henerasyon ka na naglingkod sa Panginoon? Yun na yung tanungan doon, di ba? At mapagmamalaki natin yung panahon natin. Bakit? Kasi sila nababasa natin sa Bible. Sila hindi nila tayo kilala. Kasi mga bata tayo. Ngayon lang isinila. So salamat sa Panginoon sa pribilehiyo na makapaglingkod sa Kanya. Kaya po ngayong umaga, tayo po ay muling dadalangin. Papalapit na ang bagong taon. Maraming putukan sa labas, napakaingay sa labas,
Maraming mga nagiinuman, kumakain ng kung ano-ano, pero tayo na mananampalataya habang naghihintay sa pagdating ng Panginoon at sasalubong sa bagong taon, ang paglilingkod sa Panginoong Diyos ang pinaka-the best na gawin natin. So ngayon po, pangunahan tayo ni Brother Melvin sa panalangin pagkatapos po ng isang awitin papuri sa ating Panginoon Diyos. Lamang ang lahat ng mga ito, ngunit mayroong kayamanang hindi kumukupas. Siya'y si Jesus na walang katulad. Jesus ang tanging yamang totoo, siya'y higit pa sa kayamanan ng mundo. Wala ka nang hahanapin sa Kanya kung ika'y lubos na magtiwala. Isuko mo sa Kanya ang buhay mo nang maramdaman ang pag-ibig niya sa'yo. Dati-rati ika'y naguguluhan, ngunit ngayon si Jesus na ang iyong kayamanan. Si Jesus ang tanging yamang totoo, siya'y higit pa sa kayamanan ng mundo. Wala ka nang hahanapin sa Kanya kung ika'y lubos na magtiwala. Si Jesus ang tanging yamang totoo, siya'y higit pa sa kayamanan ng mundo. Wala ka nang hahanapin sa Kanya kung ika'y lubos na magtiwala. Kung ika'y lubos na magtiwala. Amen mga kapatid. Tanging yaman. Wala na tayong hahanapin pang iba na po. Lubos tayong magtiwala. Dahil yan ay ating paraan para magtagumpay bilang isang iglesia. Ano po? Isang iglesia ang nagtagumpay mga kapatid. So napakaganda, no? Gusto ko dito yung sinabi ni Pastor na matungkol doon sa magtatagumpay silang lahat sa kanilang pakikipaglaban habang isinusulong ang gawain ng Diyos sa harap ng lahat ng
mga kaaway. Kaya mga kapatid, talagang magtatagumpay tayo kapag tayo nagtiwala sa Kanya. Isulong natin ang gawain ng Panginoon kahit na maraming bumubliglig na kaaway. At nawa lahat tayo na narito, nakikinig ngayon, at ang iba pa nating mga kasama ay mapasama sa iglesia nagtagumpay. At sabi nga sa awit, wala ka nang hanapin pa. Andiyan na lahat ng provided na help na binibigay sa atin. Basta't lubos tayong magtitiwala. Napakaganda ng awit na yan. Talaga naman, paborito yan ni Pastor, mga kapatid. Yan. Pasalamat po, normal po ang result ng aking laboratory kahapon. Salamat po sa mga prayers. Thanks God po, Ate Revi. Kay Ate Revi, ay siya ay pasalamat ni Ate Revi, at okay ang kanyang blood chem result, blood laboratory ng result At meron pa dito sa taas si Easter nga pala, birthday, happy birthday pa. Bago tayo magmanalangin, batiin natin na happy birthday si Sister Shirley Rosacinto. At ayan, yung mga may nag-serenade sa kanya, mga team Tabakaw. Napakasipag nito mga kapatira natin na ito, sa team Tabakaw, sa pangunguna ni Sister Limpa Rivera. Ayan, shout out po sa inyo mga kapatid na masisipag dyan sa Tabakaw. The best po kayo, the best po kayo. Si Sister Rica, Eliza, Marie, Desiree, si Brother Roy, Mildred Ibarra, and Julie. Siyempre happy birthday kay Sister Shirley. Pagpalain kayo ng Panginoon sa inyong mga masisipag na gawain, at sa ganyang mga pamamaraan, napakaganda. Tinatawag na power ng care group. Magiging matatag kayo bilang isang samahan. Maniniwala akong lalago ang inyong simbahan na dyan hindi pa kayo tatayo yung simbahan, matatag na yung grupo, lalo pa kayo pag nandyan yung simbahan. Praise the Lord mga kapatid. Sama natin sa panalangin si Brother Arman. Nung Pasko pala siya, sinugod sa ospital, nag-zero ang white blood cell, mga kapatid. Medyo critical ito, Panalangin natin si Brother Arman, ang Panginoon ang bahalang humawak sa kanya, at siya ay patuloy na gagalingan po. Alam natin na ang Panginoon ay laging nandiyan tapat po sa atin. At sabi ni Alina Risa, pasama po si Reynaldo Eusebio, na lubos niya makilala ang tunay na Diyos, manlalalang at magagamot, tunay na nagmamahal sa kanyang nilikha. Yes po, Alina Risa, sama natin si Reynaldo Eusebio. At meron pa ba sa taas? Tingnan natin. So wala na. Ayan, so bago tayo manalangin, batiin muna natin si Sister Shirley, at nandyan yung kanyang kasama mag-serenade, yung sama ni Sister Limpa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Ayan po mga kapatid, happy birthday kay Sister Shirley Jacinto, at dyan sa mga nag-serenade. Ayan, salamat sa inyong pagmamahal sa ating mga kapatid, lalo na sa inyong grupo dyan. Panalangin natin si Sister Shirley. Sabi ni Alina Risa, happy birthday Sister Shirley, more birthday to celebrate. God bless you. Okay, ayan, pag-pray natin ng bawat isa, at naway lahat tayo ay magtagumpay sa laban na ito ng buhay. At siyempre pasalamat ng bawat isa. Let's pray po mga kapatid. Nawala yung aking ito. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa umaga na ito na muli nyo kaming ginising ng tamang oras para makapakinig ng inyong mga pabalita at sa pangako
Salamat sa iglesyang nagtagumpay. Nawa kami ay mapabilang sa mga magtatagumpay na iglesia na kung saan kami ay patuloy na nagtitiwala po sa inyo na sapat na nakikipaglaban para sa inyong dakilang gawain. Ano pa man ang pagsubok na dumating sa aming buhay, kami tapat na magtitiwala pa rin sa inyo. Samahan nawa kami ng Holy Spirit patuloy na kami ay anumang pagsubok na bumulabog sa aming buhay, sa aming paglilingkod, ay manatili pa rin kami nakatingin sa inyo pagkat kayo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Nariyan kayo at inaabot ninyo ang inyong mga kamay sa amin sa bawat sandali ng aming buhay. Maraming salamat po. Ramdam po namin ang inyong pagmamahal. Sa pagpapatuloy, nais po namin isama sa panalangin ang pasasalamat sa birthday, panibagong karawan, panibagong buong isang taon ni Sister Shirley Jacinto. At salamat sa mga isang buong taon at sa iba pang mga nakaraang mga taon na inyo siyang iningatan. Ano man ang pagsubok na dumarating sa kanyang buhay, pasasalamat ang kanyang ipinaparating sa inyo na ito ay nagpapatataglak sa kanya palalo at lalo nagpapalapit po sa inyo ng kanyang pagtitiwala po sa inyo, ay nagpapalapit ng kanyang kalooban po sa inyo. Maraming salamat sa lahat ng mga blessings at patuloy niyo nawa siyang gabayan sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay, na patuloy siyang magliwanag sa kanyang nasasakupan, maipakita niya sa kanyang mga kasama, mga kalapit na mga kabarangay, kabaryo, sa loob ng kanilang bahay, na kayo ang dakilang Diyos na aming pinaglilingkuran at kayo ang nagpo-provide ng lahat ng aming mga pangailangan. Pagkalooban niyo pa po siya ng mas marami pang mga ngiti sa kanyang mukha sa bawat araw, na kayo ang kanyang tinitingnan at palaging na pinasasalamatan sa lahat ng bawat araw na dumarating sa kanyang buhay. Ilayo niyo po siya sa anumang mga tukso na mabibigat. Kung sakali mang may dumating, siya patatagin niyo po palagi. Ipagkaloob po sa kanilang mga pangailangan at pagpapala ang ibigay niyo po sa kanila, upang sa ganon sila rin naman ay maging pagpapala sa iba. At kaya din namin pinapasalamat ang mga kapatiran ng Tabacao na masisipag na mag-care group, na mag-care sa bawat isa. Patuloy na silang bigyan ng masigasig na kaisipan, malakas na kalusugan, upang maipagpatuloy nila ang napakaganda nilang sinimulan at lalong gumanda ang kanilang mga samahan, lumaki ang kanilang grupo, at makita, magliwanag sa kanilang nasasakupan ang inyong mga anak na ito na nagtitiwala at naglilingkod po sa inyo. Sa pagpapatuloy, nais naming sama patuloy sa pasalamat ni Ate Revy na magandang resulta ng kanyang laboratory kahapon. Salamat po, at siya ay sa buong kanyang pag-maintain ay nagawa niya lahat ng karapat-dapat, at kaya naging maganda ang kanyang resulta. At pagpatuloy sa araw-araw niya pamumuhay ay ma-maintain niya kanyang tamang ginagawa, upang sa ganun ang kanyang laboratory patuloy pa rin na maging maayos sa mga susunod na mga test. Ganyan din sa amin po sinasama sa panalangin si Brother Arman Reyes na nasa ospital sa mga panahon na ito. Amin po pinagtitiwala sa inyo ang kanyang buhay, ang kanyang kalusugan, na kung saan siya ay nagkaroon ng kaunting di inaasahang pangyayari na siya ay naisugod sa ospital, at naway ang inyong mga mahuhusay na doktor ang humawak sa kanya at inyong mapagpagaling na kamay ang humipo sa kanya, upang may balik ang kanyang kalakasan at ng kanyang kalusugan, at patuloy na maging maliwanag ang kanyang daan patungo sa kanyang paroroonan at sa kanyang mga kasama sa bahay, sa kanyang nasasakupan, at makita na kayo ang dakilang manggagamot na nagpapagaling ng aming mga karamdaman. Sa pagpapatuloy, nais po namin isama si Brother Reynaldo Eusebio. Ay lubos niya makilala ang tunay na Diyos na manlalalang, na manggagamot, tunay na mapagmahal, at aming dakilang tagapagligtas. Naway maipakita niyo po sa kanya sa pamamagitan ng Holy Spirit na kayo ay nariyan palagi kasama namin, kasama niya lumalakad sa anumang pagsubok ng buhay, handang iabot ang kanyang kamay sa paglingon ng bawat isa sa kanya. Naway si Brother Reynaldo Eusebio ay maramdaman niya na nasa likod niya ang Panginoon, at naghihintay lamang sa kanya na lingunin siya at iabot ang kanyang kamay at sumama maglakbay
kasama ng Panginoong Hesus. Nakit sa kanyang buhay si Brother Renato Eusebio na nagtatapat, nagtitiwala sa dakilang manlalalang. Ganyan din aming sinasama patuloy sa panalangin ng mga kapatiran na nakikinig ngayon. Ganyan din sina Ding Bautista na siya ay may prostate cancer. Nawa po siya ay patuloy na pagalingin, palakasin ang kanyang pang-araw-araw na pamumuhay upang sa ganun mawala ang kanyang pagdududa, pag-aalanganin ay pagtitiwala sa inyong na may ibabaw sa kanyang puso at isipan. Ganyan din aming sinasama sa panalangin si Aileen na nasa Bukidnon, si Pining Eugenio Javier, ganyan din si John Paul Cheng, si Janet Tira Cruz na aming kapatid na ito na may patuloy na nagpapagaling, at ang pamangkin ni Sister Cindy, ganyan din si Kuya Jerry Bourbon na may palakasin patuloy sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay at kalungkutan ay siya ay inyong i-comfort palagi. At kaya din ang mga parents ni Pastor na patuloy na nasa banig ng karamdaman na nais na gumaling, amin po nilalapit po sa inyo. Sama na rin si tatay ni Doc Mika, si Brother Cleto Salazar, patuloy na kalakasan, si Jinjin, si Baby Shanaya at ang kanyang buong pamilya, mag-asawang si Brother Ruti, Sister Kisses, kasama na rin ang buong pamilya ni Ate Milin, Sister Angie at ang kanyang buong pamilya na way makita na ang buong pamilya nito ang pagtitiwala ng Panginoon sa kanila, at gayon din ang pagbabalik ng pagtitiwala nila para sa Panginoon. Gayon din aming sinasama sa panalangin sina Sister Wendy, sina Sister Erica na sa kanyang pagbubuntis, si Sister Jody sa kanyang nalapit na panganak, gayon din si Sister Jennifer Eusebio Pascua, Imelda Eugenio, patuloy namin sinasama sa panalangin, Sister Percy, si Risa Enriquez, Sister Amy Kilantang, Ate Grace Samano, Ate Esther Lopez, Brother Benjamin Muntigamboa, si Marilita, si Tayan, Sister Pichi, si Kuya Bobby, si Ate Lorna, Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, si Tatay Pentong, si Kuya Mike Pablo, kalusugan ng bawat isang nakikinig ngayon, ang aming mga pamilya, kasama na rin Sister Rose, Chris Encarnado, Sister Tang de la Cruz, at ang aming mga hanap buhay ay patuloy niyo naman pagpalain upang kami rin naman ay maging pagpapala sa iba, makatulong sa gawain saan pa mga kapamaraanan. Papapatuloy nais namin isama sa panalangin si Renato Santos, Romnick Francisco, Olivia Francisco at Rebecca Francisco, gayon din si Precious Cabasog, Princess Yorquina, si Aris, si Sister Nena, Tia Aning, Tia Aurora, si Ate Sally Sanchez na patuloy ng titiwala sa inyo, Sister Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo Toque at Erlinda Toque. Ang mga kapatiran po nito, karamihan ay nasa malubhang kalagayan. Ang iba ay nagpapagaling, nagpapalakas, ang iba ay nalulungkot. Ngunit ang lahat ay patuloy na nagtitiwala po sa inyo na kayo ang aming dakilang magagamot, ang aming manlalalang, ang aming personal at tagapagligtas. Maraming salamat po sa pagdinig sa aming mga panalangin. Naway patuloy nyo kaming samahan na kami ay mapabilang sa iglesia nagtagumpay. Maraming salamat po sa pagtinig sa aming panalangin at patawad sa aming kasalanan na gawa. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Ayan, muli po mga kapatid, magandang umaga po, Magandang umaga po sa lahat at patuloy tayong pinagpapala ng Panginoon, At muli ating asa na yung ating nawala pala yung ating birthday background, Sister Shirley, happy birthday po ulit, Nandyan yung mga regalo, ibabalik na natin yung asasan na ba yan?